Ma'am, kanina pa po lumabas si sir. Nagmamadali po eh. Napahinto ako sa tapat ng mesa ng sekretarya. Ah, ganun ba? Pilit akong ngumiti. Napadaan lang naman ako. Malapit lang kasi dito ang pupuntahan ko. Tumango si Miss Cello at bumalik sa harap ng computer niya. Hindi ko alam kung naniwala siya sa sinabi ko. Ang alam ko lang, ako mismo hindi naniwala sa sarili ko. Hindi ako napadaan lang. Sinadya ko talagang puntahan si David. Bilang lang sa daliri. Ang pagkakataong sinurpresa ko siya sa opisina. Palagi kasi siyang abala. Palagi ring sinasabi na ayaw niyang naaabala sa trabaho. Kaya kung may kailangan ako, madalas tawag lang o mensahe. Pero noong araw na yon, may kung anong nagtulak sa akin. Siguro dahil 2 linggo na siyang parang wala sa sarili. Siguro dahil ilang beses ko na siyang nahuhuling nakatitig lang sa kawalan. O siguro dahil kagabi, habang magkatabi kami sa kama, napansin kong nakangiti siya habang may binabasa sa cellphone. At nang tanungin ko kung ano yon, mabilis niyang pinatay ang screen. Wala. Isang simpleng salita. Pero minsan, ang salitang wala ang may pinakamalaking laman. Nagpaalam ako kay Miss Cello at lumabas ng opisina. Malamig ang hangin sa hallway, tahimik, tanging tunog ng aircon at yabag ng ilang empleyadong papunta sa elevator ang maririnig. Habang naglalakad ako, hindi ko maiwasang isipin ang sinabi ng sekretarya. Nagmamadali. Bakit? May emergency ba? May meeting ba sa labas? May kliyente ba siyang kailangang puntahan? Normal na mga tanong at normal na sana ang lahat kung hindi dahil sa isang maliit na detalye. Hindi sinabi ni David sa akin. Karaniwan kasi, kahit gaano siya kabisi, nagsasabi siya. Simpleng mensahe lang. May lakad ako. May meeting ako. Late ako. Ganun siya. O baka ganun siya noon. Pagdating sa elevator, pinindot ko ang button pababa. Habang naghihintay, napatingin ako sa salamin sa dingding. Mukha akong pagod. Napabuntong hininga ko. Ano ba itong ginagawa ko? Bakit parang naghahanap ako ng problema? Bakit parang gusto kong may mali? Minsan kasi, kapag matagal ka nang kasama ang isang tao, natututo kang pansinin kahit ang pinakamaliit na pagbabago. Hindi mo man maipaliwanag. Nararamdaman mo lang. Bumukas ang elevator. Pumasok ako. Tahimik ang biyahe pababa. At habang pababa ang elevator, pakiramdam ko parang may kung anong mabigat na dahan-dahang bumababa rin sa dibdib ko. Paglabas ko ng gusali, agad akong sinalubong ng init ng hapon. Maraming tao sa labas. May mga empleyadong nagmamadaling tumawid. May mga rider na naghihintay ng booking. May mga tindera ng kape sa gilid. Normal na araw. Normal na eksena. Pero hindi normal ang pakiramdam ko. Huminto muna ako sa may waiting shed. Kinuha ko ang cellphone ko. Tinawagan ko si David. 1 ring, 2, 3. Walang sagot. Ibinaba ko. Makalipas ang ilang segundo, muli akong tumawag. Wala pa rin. Hindi naman yun kakaiba. Maraming beses nang nangyari iyon. Pero ewan ko. Noong araw na yon, parang iba. Parang lahat ng simpleng bagay ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Ibinulsa ko ang cellphone ko at naglakad patungo sa paradahan. Naroon pa rin ang kotse ko. Tahimik. Mag-isa. At sa unang pagkakataon sa buong araw na yon, natawa ako sa sarili ko. Ano bang iniisip mo, Carol? Baka naman may meeting lang. Baka naman may emergency lang. Baka naman talagang busy lang. Minsan kasi, ang utak ng tao parang mahilig gumawa ng sariling kwento. Lalo na kapag may kulang na impormasyon. At dahil wala akong impormasyon, puro hinala ang pumapasok sa isip ko. Kaya nagdesisyon akong umuwi na. Hindi ko na siya tinawagan ulit. Hindi ko na rin siya minensaheng muli. Pagod na rin naman ako. At marahil, pag uwi niya mamaya, tatawanan ko lang ang sarili ko sa lahat ng iniisip ko. Iyon ang akala ko. Pero habang papalabas ako ng parking area, may pumasok na mensahe mula kay David. Maikli lang. Sobrang ikli. Busy lang. Mamaya na tayo mag-usap. Ilang segundo kong tinitigan ang mensahe. Hindi dahil kakaiba yon, kundi dahil sa isang bagay. Hindi niya sinabing nasa meeting siya. Hindi niya sinabing may emergency. Hindi niya sinabing nasaan siya. Busy lang. At kung ibang araw yon, baka hindi ko napansin. Pero nung araw na yon, napansin ko. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, pakiramdam ko mas marami akong tanong kaysa sagot. Pagdating ko sa bahay 5:00 na ng hapon, tahimik ang buong sala. Nasa parehong pwesto ang mga unan.
Nasa parehong pwesto ang mga frame sa dingding. Walang kakaiba. Pero habang inaayos ko ang mga pinamilihan ko sa kusina, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang isang simpleng tanong. Kung wala namang problema, bakit parang may itinatago si David? At mas nakakatakot na tanong ang sumunod. Paano kung matagal na itong nangyayari at ngayon ko lang napansin? Pag-uwi ko ng bahay, hindi agad ako nagtrabaho. May mga order pa sana akong kailangang asikasuhin para sa online shop ko. Pero ilang beses kong nahuli ang sarili kong nakatitig lang sa monitor nang hindi naman talaga nagbabasa. Paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip ko si Arlene Cruz. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi niya. Mahigit 10 taon na akong nakikisalamuha sa iba't ibang tao dahil sa negosyo. Natututunan ko ng basahin kahit kaunti ang kilos at ekspresyon ng kaharap ko. Hindi naman sa lagi akong tama. Pero alam ko ang itsura ng taong nalito. At alam ko rin ang itsura ng taong may nasabing hindi niya dapat sabihin. At para sa akin, mas malapit si Arlene sa pangalawa. Bandang 3:00 ng hapon, tumawag si Mara Santos. Busy ka? Medyo lang. Natawa ako. May kakaibang kakayahan si Mara na maramdaman kung kailan may bumabagabag sa akin kahit hindi ko sinasabi. 14 na taon na kaming magkaibigan. Mas matagal pa nga kaming magkakilala kaysa sa relasyon ko kay David. Kung may taong nakakita ng halos lahat ng mahahalagang yugto ng buhay ko, isa siya roon. May nangyari ba? Tanong niya. Wala naman. Ayan na naman tayo. Ano? Kapag sinabi mong wala naman, ibig sabihin meron. Napangiti ako. Isa iyon sa mga dahilan kung bakit hindi ko siya maloko kahit kailan. Naikwento ko sa kanya ang tungkol kay Arlene. Hindi ko naman sinadya nung una, pero habang nagsasalita ako, parang mas lumilinaw sa akin kung bakit ako nababagabag. Pagkatapos kong magkwento, ilang segundo siyang natahimik. Carol, may posibilidad bang tungkol sa trabaho lang yon? Napaisip ako. Sa totoo lang, iyon din ang unang pumasok sa isip ko. Baka project sa opisina, baka investment, baka business proposal, baka kung anumang bagay na hindi naman kailangang alam ko. Pero may isang problema. Hindi ko alam. Bakit? Dahil hindi naman nagtatrabaho si David sa bahay. Ano ibig mong sabihin? Napatingin ako sa bintana. Mainit ang sikat ng araw sa labas. May batang nagbibisikleta sa kabilang kalsada. Ordinaryong tanawin, ordinaryong araw. Pero hindi ordinaryo ang pakiramdam ko. Naalala mo noong pandemic? Tanong ko. Oo, halos lahat work from home noon. Tumango si Mara sa kabilang linya. Si David lang yata ang taong kilala kong kayang magkwento ng 2 oras tungkol sa trabaho. Napatawa siya. Totoo naman. Tama siya. Noon, kahit hindi ko tanungin, kusang nagkukwento si David. Sino ang bagong empleyado? Anong problema sa client? Anong plano ng kumpanya? Sino ang na-promote? Sino ang nag-resign? Hindi dahil tsismoso siya, masaya lang talaga siyang magbahagi. Pero kailan yun nagbago? Hindi ko maalala. At iyon ang mas nakakatakot. Hindi dahil may isang malaking pangyayaring nagbago sa kanya, kundi dahil tila unti-unti itong nangyari nang hindi ko napansin. Carol, bakit? May itatanong ako. Sige, kung wala yung tawag tungkol sa sobre at wala yung sinabi ng sekretary, mapapansin mo ba itong mga bagay na ito? Napahinto ako. Yun ang tanong na hindi ko na itanong sa sarili ko at masakit aminin ang sagot. Hindi, muling natahimik si Mara. Kaya mag-ingat ka rin. Paano? Kapag naghahanap tayo ng sagot, minsan kahit wala namang kahulugan, binibigyan natin ng kahulugan. Tumango ako kahit hindi niya ako nakikita. Tama siya. Posibleng nag-uugnay lang ako ng mga bagay na hindi naman talaga konektado. Posibleng walang problema. Posibleng wala talagang lihim. At sa loob ng ilang minuto, gumaan ang pakiramdam ko hanggang sa may naalala akong isang bagay. Mara? Oh, naalala mo si Joel? Anong Joel? Yung driver sa opisina nila David. Sandaling natahimik si Mara. Teka, biglang bumaba ang boses niya. Si Joel Villanueva? Oo. Bakit? Hindi ko alam. Naalala ko lang. Muling natahimik si Mara. Mas matagal kaysa kanina. Mara? Carol? Bakit? Alam mo bang nakita ko siya nung nakaraang buwan? Napakunot ang noo ko. Saan? Sa may Greenfield District.
Wala namang masama doon. Wala. Bakit parang kakaiba ang tono mo? Dahan-dahang huminga si Mara. May kasama siyang lalaki. Lalaki? Oo. Napangiti ako. Ano naman, Carol? Hawig na hawig ni David. Biglang nanahimik ang paligid. Hindi dahil naniwala ako agad. Hindi dahil sigurado ako. Kundi dahil sa unang pagkakataon, simula nang magsimula ang lahat ng ito, may taong nagsabi ng pangalan ni David nang hindi ako ang unang nagbanggit nito. Pasensya na po. Akala ko si Sir David ang sumagot. Napatayo ako mula sa kinauupuan ko. Ano pong sabi ninyo? May saglit na katahimikan sa kabilang linya. Parang nagulat din ang tumawag. Kayo po ba si Ma'am Carol? Opo. Pasensya na po talaga. Akala ko po si Sir David. Napatingin ako sa orasan sa dingding. 10:00 ng umaga. Tahimik ang bahay. Mas lalo kong narinig ang sariling tibok ng puso ko. Tungkol saan po iyon? Mamaya ko na lang po siguro siya tatawagan. Parang gusto na niyang tapusin ang usapan. Pero hindi ko alam kung bakit ayaw ko siyang hayaan. Nabanggit ninyo po ang sobre. Muling natahimik ang babae. Wala naman po iyon. May ipinaiwan lang po kasi si Sir. Ano pong laman? Hindi ko rin po alam. At bago pa ako makapagtanong ulit, nagpaalam na siya. Pagkababa ng tawag, ilang segundo akong nakatitig sa cellphone ko. Hindi dahil sa sinabi niya, kundi dahil sa hindi niya sinabi. Parang may mga taong nagsasalita ng kulang. At kapag kulang ang impormasyon, kusang pinupunan yon ng isip mo. Iyon ang problema. Minsan mali ang pinupuno nito. Buong umaga. Pilit kong inalis sa isip ko ang tawag. Nag-asikaso ako ng mga order. Sumagot ng mga customer. Nag-impake ng mga ipapadala. Normal na araw. Pero paminsan-minsan, bumabalik ang isip ko sa isang simpleng tanong. Bakit hindi si David ang tinawagan? Bakit ako? At bakit parang ayaw sabihin ng babae kung tungkol saan ang sobre? Bandang tanghali, dumating si Mara. 11 taon ko ng kaibigan. Isa rin siya sa iilang taong kilalang kilala ako. Pagpasok pa lang niya ng bahay, agad siyang napatingin sa akin. May problema? Napakunot ako. Bakit? Kasi ganyan mukha mo kapag may iniisip ka. Napatawa ako. Totoo ba? Totoo. Inilapag niya ang dala niyang pagkain sa mesa. Anong meron? Wala akong balak ikwento, pero minsan may mga bagay na kusa na lang lumalabas kapag may kausap kang komportable ka. Kaya naikwento ko ang pagpunta ko sa opisina. Ang sinabi ng sekretarya. At ang tawag tungkol sa sobre. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos ay umiling. Carol? Ano? Masyado kang nag-iisip. Napangiti ako. Iyon din ang sabi ko sa sarili ko. Di tama ka. Tumawa siya. At sa unang pagkakataon mula kahapon, medyo gumaan ang pakiramdam ko. Baka nga wala lang. Pagkaalis ni Mara, nagtimpla ako ng kape. Tahimik ang buong bahay. Mainit ang sikat ng araw sa bintana. At habang nakaupo ako sa mesa, may biglang pumasok na mensahe. Mula kay David. May lakad ako pagkatapos ng trabaho. Huwag mo na akong hintayin sa hapunan. Ilang segundo kong tinitigan ng screen. Hindi naman yun kakaiba. May mga lakad naman talaga siya minsan. Pero ewan ko. Nung nakaraang linggo, may lakad din. Nung nakaraang buwan, may lakad din. At ngayon, may lakad ulit. Maya-maya, muli kong binasa ang mensahe. At doon ko napansin ang isang bagay. Hindi niya sinabi kung saan. Hindi niya sinabi kung sino ang kasama. Hindi niya sinabi kung anong lakad. Simple lang, may lakad. At noon ko unang naisip ang tanong na ilang araw ko nang iniiwasan. Hindi. May tinatago ba si David? Kundi, gaano na katagal? Kinagabihan, 9:00 na nang makauwi si David. Narinig ko ang tunog ng susi sa pinto habang naghuhugas ako ng pinggan. Pagpasok niya, gaya ng dati, dumiretso siya sa kusina. Hindi ka pa natutulog? Napangiti ako. 9:00 pa lang. Tumawa siya ng mahina. Pagod ang mukha niya. O baka gusto ko lang isipin na pagod siya. Lumapit siya at sumilip sa niluluto kong sopas. Uy, paborito ko. Siyempre, hindi ko nga alam kung paano mo naaalala lahat ng gusto ko. Natawa ako, pero may kung anong kirot na dumaan sa dibdib ko. Dahil minsan, iyon din ang problema. Kapag matagal mo nang kilala ang isang tao,
Napapansin mo kahit ang maliliit na pagbabago. At nitong mga nakaraang buwan, parang may mga bagay kay David na hindi ko na mabasa. Habang kumakain kami, napunta ang usapan sa anniversary namin. 2 linggo na lang, 11 taon. Mabilis. Parang kailan lang. Ano gusto mong gawin? Tanong ko. Nagkibit balikat siya. Ikaw bahala. Ganun na lang lagi. Bakit? Wala. Napangiti ako. Pero hindi ko rin maintindihan kung bakit parang may kulang sa sagot niya. Noong unang mga taon namin, si David pa ang maraming plano. Staycation, road trip, bigla ang dinner, kahit simpleng lakad sa park. Ngayon, parang lagi na lang, ikaw bahala. Pagkatapos kumain, pumasok siya sa kwarto. Naiwan akong mag-isa sa sala. At habang nakatingin ako sa mga lumang larawan namin sa estante, may naalala akong bagay. Noong ika-10 anniversary namin noong nakaraang taon, sinabi niya, kapag nakaipon pa tayo ng kaunti, bahay naman ang susunod. Paulit-ulit namin yung pinag-usapan. Ilang taon na rin, maliit na bahay, tahimik na lugar, kahit hindi kalakihan, basta sarili. Pero nitong huli, tuwing nababanggit ko yon, parang umiiwas siya. Kinabukasan, habang naglilinis ako ng cabinet, naisip kong hanapin ang mga lumang album. Balak kong gumawa ng simpleng anniversary surprise. Mahilig si David sa mga lumang litrato. Isa-isang lumabas ang mga kahon, lumang resibo, mga birthday card, mga larawan, at kung ano-ano pang bagay na halos nakalimutan ko nang mayroon pala kami. Hanggang sa may nakita akong maliit na itim na notebook, luma na, bahagyang kupas ang pabalat. Hindi ko agad maalala kung kanino iyon. Binuksan ko. At doon ko nakita ang sulat kamay ni David. Ngumiti pa ako. Akala ko mga lumang budget records lang. Ganun kasi siya noon. Mahilig magsulat ng mga plano, mga gastusin, mga target, mga kung ano-ano. Pero habang binabaliktad ko ang mga pahina, may isang bagay na paulit-ulit kong napansin. May mga petsa, maraming petsa. At sa tabi ng ilan sa mga yon, iisa lang ang nakasulat. 18. Sa susunod na pahina, 18 makalipas ang ilang buwan, 18 pagkalipas ng 1 taon, 18 napakunot ang noo ko. Hindi ko alam kung ano yon. Hindi rin naman mukhang halaga ng pera. Hindi rin mukhang account number. Pero kakaiba. Dahil ilang taon na magkakalayo ang mga petsa at pare-pareho ang bilang. Doon ko unang naisip, ano ang meron sa numero 18 at bakit tila mahalaga yon kay David? Kinabukasan, maaga akong nagising. Hindi dahil may lakad. Hindi rin dahil may problema. Pero dahil hindi na naman ako nakatulog ng maayos. Ilang beses akong nagising sa kalagitnaan ng gabi. At sa tuwing mamumulat ako, iisa lang ang nakikita ko. Yung numerong nakasulat sa notebook ni David. 18 isang simpleng numero. Pero bakit paulit-ulit? At bakit tila mahalaga yon sa kanya? Bandang 10:00 ng umaga, naisip kong dumaan muli sa opisina. Hindi para sundan si David, hindi para magtanong. May dahilan naman talaga. Naghahanap ako ng venue para sa anniversary namin at may kaibigan akong nagrekomenda ng isang hotel malapit sa business district kung saan nagtatrabaho si David. Since malapit na rin naman ako, sabi ko sa sarili ko, dadaan na rin ako. Pagpasok ko sa lobby ng gusali, agad akong binati ng security guard. Good morning po, Ma'am Carol. Ngumiti ako. Si Benji Morales iyon, isa sa mga security guard na matagal ko nang nakikita tuwing may company events. Mabait siya, tahimik, at mukhang kabisado na niya ang karamihan sa mga empleyado ng gusali. Good morning, Benji. Kumusta po? Mabuti naman. Habang hinihintay ko ang elevator, napansin kong parang may gusto pa siyang sabihin. May problema ba? Tanong ko. Napangiti siya. Wala naman po. Tumango ako. Pero bago magsara ang elevator, bigla siyang nagsalita. Hindi ko po naabutan si Sir David kahapon. Napalingon ako. Bakit? Maaga po kasi siyang umalis. Simple lang ang sinabi niya. Normal. Wala namang masama roon. Pero may naalala ako. Noong araw na yon, sinabi ni David na marami pa raw siyang tatapusing trabaho. Kaya hindi ko na siya ginulo. Hindi naman ibig sabihin nagsisinungaling siya. Posibleng natapos lang niya agad. Posibleng may meeting sa labas.
Posibleng marami pang ibang dahilan. Pero bakit pakiramdam ko, parami ng parami ang mga bagay na kailangan kong ipaliwanag para magtugma ang lahat. Pagdating ko sa floor nila, nakita ko agad si Shelo Mendoza. Ma'am Carol! Masigla siyang lumapit. Napadaan po kayo ulit? Oo. Ngumiti siya. Sir David is in a meeting. Hindi ko naman siya hinahanap, pero hindi ko alam kung bakit parang kailangan niyang sabihin yun agad. At bago pa ako makasagot, may isang babaeng lumabas mula sa kabilang opisina. Naku, Ma'am Carol pala. Hindi ko agad siya nakilala hanggang sa ngumiti siya. Ako po si Arlene Cruz, accounting. Doon ko lang siya naalala. Ilang beses na rin kaming nagkita noon sa company parties. Hello. Lumapit siya. Tagal na nating hindi nagkikita. Oo nga. Nagkwentuhan kami ng ilang minuto. Mga simpleng bagay, trabaho, panahon, traffic. Hanggang sa bigla siyang nagsabi ng isang bagay na nagpahinto sa akin. Kumusta na po yung project ninyo ni Sir David? Napakurap ako. Anong project? Parang biglang naputol ang ngiti niya. Napatingin siya kay Shelo. Pagkatapos ay mabilis na umiling. Wala po. Anong project? Ulit kong tanong. Wala po talaga. At sa unang pagkakataon sa pag-uusap namin, mukhang gusto na niyang matapos iyon. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam na ako. Pero habang nasa elevator pababa, paulit-ulit kong naaalala ang mukha ni Arlene. Hindi iyon mukha ng taong nagkamali ng tanong. Mukha iyon ng taong may nasabing hindi niya dapat sabihin. At habang bumababa ang elevator, may isa na naman akong tanong. Kung may project nga si David, bakit ako lang ang hindi nakakaalam? Kinabukasan, sinubukan kong huwag isipin si David. Sa loob ng 2 araw, parang lahat na lang ng bagay ay may koneksyon sa kanya. Ang masama pa roon, hindi ko alam kung may basehan ba talaga ang mga hinala ko o unti-unti lang akong niloloko ng sarili kong isip. Kaya nang magising ako ng maaga, nagpasya akong ituon muna ang pansin ko sa anniversary namin. 2 linggo na lang, 11 taon. Hindi biro ang 11 taon. May mga mag-asawang hindi na umaabot doon. Bandang 10:00 ng umaga, pumunta ako sa isang hotel sa Ortigas na inirekomenda ni Mara Santos. Habang kausap ko ang event coordinator na si Jennifer Ramos, sinusubukan kong isipin kung magugustuhan yun ni David. Simple lang ang lugar. Tahimik. May maliit na function room, may rooftop restaurant, at higit sa lahat, malayo sa magulo at maingay na bahagi ng syudad. Eksaktong klaseng lugar na gusto niya noon. Habang pinapaliwanag ni Jennifer ang package options, bigla akong napaisip. Kailan nga ba huling beses na nagplano si David ng kahit ano para sa amin? Hindi ko maalala. At iyon ang problema. Parami ang mga bagay na hindi ko maalala kung kailan nagsimulang magbago. Pagkatapos ng meeting, tumawag si Mara. Oh, kumusta? Mukhang okay yung venue. Sabi ko naman sa'yo. Napangiti ako. Pero agad ding nawala yon nang maalala ko ang usapan namin kahapon. Mara, sa tingin mo ba, posible talagang nagkamali lang si Arlene? Tahimik siya sandali. Posible. At yung tungkol kay Joel? Posible rin. Napabuntong hininga ko. Ang daming posibleng sagot. Tumawa siya. Mas mag-alala ka kapag wala ng posibleng sagot. May punto siya. Pag-uwi ko, nadatnan ko sa gate ang kapitbahay naming si Alma Reyes. Mahigit 5 taon na siyang nakatira sa kabilang bahay. Isa siyang retiradong guro at halos alam niya ang lahat ng nangyayari sa buong subdivision. Carol! Ay, magandang hapon po. Ngumiti siya. Nakita ko si David kagabi. Bigla akong napatingin sa kanya. Kagabi? Oo. Parang wala lang sa kanya ang sinabi niya. Bandang 10:00 yata. Napakunot ang noo ko. 10:00? Noong gabing iyon, pasado 9:00, nang umuwi si David. Saan po ninyo nakita? Sa may labasan ng subdivision. Napangiti siya. Akala ko nga may lakad pa kayo. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ko na itinuloy ang usapan. Nagpaalam ako at pumasok sa bahay. Hindi naman ibig sabihin may mali. Pwedeng bumili siya ng pagkain.
Pwedeng may kinuha, pwedeng maraming dahilan. Pero isa na naman yung bagay na hindi ko alam. Habang naghahanda ako ng hapunan, may tumawag mula sa hindi pamilyar na numero. Hello? Ma'am Carol? Bakit po? Ako po si Ricardo Ramirez. Napahinto ako. Kuya ni David. Bihira kaming mag-usap ng direkta. Kadalasan kapag may okasyon lang. Kumusta ka? Mabuti naman po. May ilang segundong katahimikan. Parang may gusto siyang sabihin. May kailangan po ba kayo? Aha. Huminga siya ng malalim. Nakausap mo na ba si David? Napakunot ang noo ko. Tungkol saan po? Muling natahimik ang kabilang linya. Wala. Eksaktong sagot na ayaw ko nang marinig. Wala. Pareho ng sinabi ni Arlene. Pareho ng tono. Pareho ng pag-iwas. Kuya Rico, oo? May problema ba? Mabilis siyang sumagot. Wala. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ko na alam kung naniniwala pa ako kapag may nagsasabing wala. Pagkababa ng tawag, napatingin ako sa family picture namin na nakapatong sa ibabaw ng cabinet. Ako, si David, at ang mga taong matagal ko nang itinuturing na pamilya. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 11 taon, pakiramdam ko may usapan silang lahat na hindi ako kasama. Matapos ang tawag ni Ricardo Ramirez, hindi ko agad tinawagan si David. Sa totoo lang, ilang beses kong kinuha ang cellphone ko. Ilang beses ko ring ibinalik. Hindi ko alam kung ano ang itatanong ko. At mas lalong hindi ko alam kung handa ba akong marinig ang sagot. Kinabukasan, Sabado. Isa yun sa mga bihirang araw na walang pasok si David. O hindi bababa sa yon ang alam ko. Bandang 9:00 ng umaga, naghahanda ako ng almusal nang marinig ko ang tunog ng shower sa banyo. Nasa bahay siya, tahimik. Parang normal na araw. At sa loob ng ilang minuto, halos nakumbinsi ko ang sarili kong nag-o-overthink lang ako. Ang aga mo. Ngumiti si David habang umuupo sa mesa. Ikaw din. Nagkape siya habang nagbabasa ng balita sa cellphone, katulad ng ginagawa niya halos araw-araw, at doon ko naalala ang sinabi ni Mara. Kapag naghahanap tayo ng sagot, minsan kahit wala namang kahulugan, binibigyan natin ng kahulugan. Baka nga ganun lang, baka wala talaga. Pero hindi pa man ako tuluyang nakakahinga, nang maluwag, tumunog ang cellphone ni David. 1 beses, 2 beses, 3 beses. Hindi niya sinagot. Napansin kong tumingin siya sa screen. Pagkatapos ay mabilis na ibinaliktad ang cellphone sa mesa. Simple lang yon, napakasimpleng kilos. Pero sa 11 taon naming magkasama, hindi ko matanda ang ginagawa niya yon dati. Hindi mo sasagutin? Tanong ko. Saglit siyang natigilan. Spam lang. Tumango ako. Wala naman akong dahilan para hindi maniwala. Ngunit makalipas ang ilang minuto, tumunog ulit iyon. At muli niya itong hindi sinagot. Bandang tanghali, may family lunch sa bahay ng nanay ni David, si Teresita Ramirez. Tuwing 2 Sabado ng buwan, halos kumpleto silang magkakapatid doon. Hindi mandatory, pero nakasanayan na. Pagdating namin, naroon na sina Ricardo Ramirez at ang asawa nitong si Liza. Naroon din ang bunso nilang kapatid na si Marlon Ramirez kasama ang 2 anak nito. Masaya ang paligid. May nagkukwentuhan, may mga batang nagtatakbuhan, may mga nag-aagawan sa karaoke remote. Normal na pamilya. Habang nag-aayos ng plato sa kusina, nilapitan ako ni Liza. Kumusta na? Mabuti naman. Parang pagod ka. Napangiti ako. Halata ba? Kaunti. Mahilig si Liza sa mga maliliit na detalye, kaya minsan pakiramdam ko wala ring nakakalusot sa kanya. Marami lang iniisip. Tumango siya. Anniversary ninyo, di ba? Oo. Ngumiti siya. Naalala ko tuloy nung unang ipinakilala ka ni David. Napatawa ako. Grabe, ang tagal na. Takot na takot siya noon. Natawa kami pareho. Si David? Oo. Tumango si Liza. Akala mo matapang, pero nung nalaman niyang tagapangasinan ka, halos 2 linggo siyang nag-practice kung paano kakausapin ang tatay mo. Napatawa ako ng malakas. Matagal ko nang hindi naririnig ang mga kwentong ganoon. At sa totoo lang, na-miss ko. Na-miss kong maalala kung bakit ko siya minahal. Pagkatapos ng tanghalian,
Lumabas ako sa likod bahay para magpahangin. Naroon si Ricardo. May hawak na tasa ng kape. Carol, Kuya Rico? Ngumiti siya. Tahimik ka yata. Kayo rin po. Tumawa siya. Manasiguro kami kay Papa. Tahimik kaming pareho ng ilang segundo hanggang sa siya mismo ang nagsalita. Nakausap ko si David nitong isang linggo. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kusa akong naging alerto. Tungkol saan? Kung ano-ano lang. Humigop siya ng kape. Matagal na rin kaming hindi nagkakausap ng maayos. Tumango ako. At doon niya nabitawan ng isang linyang hindi ko agad pinansin. Natutuwa ako at mukhang natutupad na rin niya. Napakunot ang noo ko. Ano po? Nagulat siya. Parang hindi niya inaasahang narinig ko. Wala. Muli na naman. Wala. Parang lahat na lang ng tao sa paligid ko ay may paboritong salita. At habang pinapanood kong umalis si Ricardo, papasok ng bahay. May isa na naman akong tanong. Ano ang natutupad ni David? At bakit parang lahat sila alam yon maliban sa akin? Pag-uwi namin mula sa bahay ni Teresita Ramirez, akala ko matatapos na rin sa wakas ang pag-iisip ko tungkol sa lahat ng iyon. Sa totoo lang, pagod na akong maghanap ng kahulugan sa bawat salita ng mga tao. Project, sobre, 18, natutupad. Parang lahat sila may alam na hindi nila masabi ng direkta. At ako naman, unti-unti nang napapagod sa kakahula. Kinagabihan, habang nanonood kami ni David ng isang lumang pelikula sa sala, sinubukan kong maging normal. Hindi ko siya tinanong tungkol kay Ricardo. Hindi ko rin binanggit ang tungkol kay Arlene. Gusto kong makita kung kaya ko pa ring maging katulad ng dati. At sa loob ng halos 1 oras, naging maayos naman ang lahat. Natawa pa nga kami sa isang eksena. Nagkwentuhan tungkol sa isang lumang bakasyon sa Baguio. At sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, pakiramdam ko bumalik ang dating kami. Hanggang sa tumunog ulit ang cellphone niya. Parehong ringtone, parehong tunog, parehong numero na walang pangalan. Sa pagkakataong iyon, hindi niya ibinaliktad ang cellphone. Mabilis niya itong kinuha at tumayo. Sandali lang. At lumabas siya sa terrace. Wala namang masama roon. May mga tawag talagang pribado. May mga usapang hindi kailangang marinig ng lahat. Alam ko yon. Pero habang tumatagal ang tawag, napansin kong hindi siya bumabalik. 5 minuto, 7 minuto, halos 10. Nang bumalik siya, ngumiti siya. Sino yon? Client. Napakabilis ng sagot, parang nakahanda na. Tumango lang ako. Ngunit kinabukasan, habang naghahanda ako ng mga order para sa online shop, may tumawag na naman. Si Mara. Busy? Hindi masyado. May itatanong ako. Ano yon? May kilala ka bang client ni David na tumatawag ng 10:00 ng gabi tuwing Sabado? Napatawa ako. Diretso ka talaga. Sinagot mo ba? Hindi. Tahimik siya sandali. Pagkatapos ay nagsalita. Carol, huwag mong isipin na may kabit agad. Napailing ako. Ikaw ang unang nagbanggit. Tama. Pareho kaming natawa. Pero totoo ang sinabi niya. Hindi pa naman yun ebidensya ng kahit ano. Bandang tanghali, dumating ang isang rider para mag-deliver ng supply sa shop ko. Hindi ko agad nakilala. Hanggang sa ngumiti siya. Ma'am Carol, napakunot ang noo ko. Opo? Ako po si Nestor Aguilar. Bigla kong naalala. Dating utility staff sa kumpanya ni na David. 3 taon na yata mula nang huli ko siyang makita. Nestor, napangiti siya. Tagal na po. Nagkwentuhan kami ng ilang minuto sa may gate. Nalipat siya ng trabaho. Nagkaroon ng 2 anak. At mukhang masaya naman siya sa buhay. Hanggang sa mabanggit niya ang kumpanya. Kumusta na po si Sir David? Mabuti naman. Tumango siya. Mabait pa rin po iyon. Ngumiti ako. Totoo naman. At doon niya nabitawan ng isang bagay na nagpahinto sa akin. Malaki na siguro ang project nila ngayon. Parang may malamig na hangin na dumaan sa akin. Project. Muli na naman. Mukhang matagal na nga po nilang pinaplano iyon. Napatingin ako sa kanya. Ano pong project? Biglang natahimik si Nestor. Parang may naalala. Pagkatapos ay napakamot sa ulo.
Hindi ko po alam. Eksaktong sagot na narinig ko na mula sa iba. Pero hindi siya mahusay magsinungaling. Kitang-kita yon sa mukha niya. Narinig ko lang dati sa opisina. Kailan? Mga 2 taon na yata. 2 taon. 2 taon nang may project na hindi ko alam. At bago pa ako makapagtanong ulit, dumating ang isa pa niyang delivery. Nagpaalam siya at umalis. Iniwan niya akong nakatayo sa may gate. At sa unang pagkakataon, simula nang magsimula ang lahat ng ito, hindi na isang tao ang nagsabi ng tungkol sa project. Hindi na 2. 3 na. Arlene, Ricardo, at ngayon si Nestor. 3 magkakaibang tao, 3 magkakaibang pagkakataon, at iisang bagay ang tila. Alam nilang lahat. Ang tanong lang, bakit ako ang hindi nakakaalam? Ngayon nabuo ang pakiramdam ko na may bahagi ng buhay niya na hindi ko kailanman nakilala. Sabado ng umaga, nang sabihin niyang may pupuntahan siya. Nasa labas ako buong tanghali. Tumango lang ako. Saan? Sandali siyang natigilan. Pagkatapos ay ngumiti. May aasikasuhin lang. Napansin kong hindi na siya nagbibigay ng detalye. Dati kapag may lakad siya, kusa niyang ikinukwento. Ngayon, tila bawat sagot ay kailangang sukatin muna. At marahil, doon nagsimulang mabuo ang desisyon ko. 10:00 ng umaga, lumabas si David. Makalipas ang halos 15 minuto, sumakay rin ako sa isang taxi. Hindi ko alam kung tama ang ginagawa ko. Sa totoo lang, buong biyahe akong kinakabahan. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko. Ano ba ang hinahanap mo, Carol? Katotohanan o patunay? Makalipas ang mahigit 30 minuto, huminto ang taxi sa isang lugar na pamilyar sa akin. Green Meadows. Ang subdivision na ilang beses nang lumitaw sa mga hinala ko, at habang nakatingin ako sa gate, may kakaiba akong naramdaman. Hindi kaba, hindi takot, kundi lungkot. Dahil may bahagi sa akin na umaasang mali ang lahat. Mula sa hindi kalayuan, nakita ko ang sasakyan ni Joel Villanueva. At ilang minuto, matapos iyon, dumating si David. Hindi siya nag-iisa, kasama niya ang babaeng nakita ko noon at ang batang lalaki. Muli kong nakita ang bata. Mas malinaw ngayon, masayahin, madaldal. At halatang komportable kay David. Ilang beses pa itong humawak sa braso niya habang nagsasalita at sa bawat sandaling nakikita ko yon, may kung anong sumisikip sa dibdib ko. Pagkatapos ay may nangyari na hindi ko inaasahan. May inilabas si David mula sa sasakyan. Isang malaking kahon, nakapulupot sa makulay na ribbon, regalo. Tila natuwa ang bata. Tumalon pa ito habang nakangiti at sa pagkakataong iyon, hindi ko na narinig ang paligid. Hindi ko na napansin ang mga dumaraang sasakyan. Hindi ko na napansin ang init ng araw dahil sa isip ko, isa lang ang umiikot. Para kanino iyon? Maya-maya, naglakad silang 3 papasok sa isang bahay. Simple lamang, hindi kalakihan, ngunit maayos. At higit sa lahat, mukhang tahanan. Huminto si David sa harap ng pinto. May lumabas na isang matandang babae. May sinabi ito. Pagkatapos ay ngumiti at pinapasok silang lahat. Hindi ko narinig ang usapan. Hindi ko nakita ang loob ng bahay. Ngunit sapat na ang nakita ko. O iyon ang akala ko. Mahigit 20 minuto akong nanatili roon. Umaasang may makikita pa. Umaasang may maririnig. Ngunit wala. Tahimik lamang ang bahay. Tahimik na parang isang normal na tahanan. At marahil iyon ang pinakamasakit. Dahil habang nakatingin ako sa bahay na yon, may tanong na unti-unting nabubuo sa isip ko. Ilang taon na kaya itong nangyayari? 1 taon? 2? Mas matagal pa? Hindi ko na hinintay si David. Hindi ko na hinintay kung kailan siya lalabas. Hindi ko na hinintay ang anumang paliwanag. Dahan-dahan akong tumalikod. At sa buong biyahe pa uwi, hindi ako umiyak, hindi ako nagalit. Hindi ako sumigaw. Sa halip, parang may kung anong bahagi sa loob ko ang unti-unting namatay. Ngayon, hindi na ako naghahanap ng kahulugan. Hindi na rin ako naghahanap ng sagot dahil sa isip ko, nakita ko na ang katotohanan. At kahit walang nagsabi nito, nang direkta, handa na akong maniwala rito. Hindi ko na kinaya. Sa buong linggo, pilit kong sinasabi sa sarili ko na baka mali ako, na baka may paliwanag, na baka may hindi lang ako nauunawaan. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang bumibigat ang pakiramdam ko. At kaya nang tumawag si Mara 1 linggo ng umaga, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mara, ano? Hindi ko na kaya. Tahimik siya sa kabilang linya. At sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat, ikinuwento ko ang lahat. Lahat. Ang secretary, si Arlene, si Joel, ang project,
Ang numerong 18, ang litrato, ang bahay, ang babae, ang bata. Lahat ng nakita ko, lahat ng naramdaman ko, lahat ng kinatatakutan ko. Mahigit 1 oras kaming nag-usap at nang matapos ako, mahina siyang napabuntong hininga. Carol, ano? Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyayari. Napapikit ako. Pero alam kong nasasaktan ka na. Sa wakas, may isang taong hindi na nagsasabing, baka, pwede, siguro. May isang taong nakakita ng sakit na matagal ko ng pilit itinatago. Kinagabihan, dumating si David ng mas maaga. Nasa sala ako. Tahimik. Wala ang telebisyon, wala ang cellphone, wala akong ginagawa. At agad niya iyong napansin. Carol? Hindi ako sumagot. Lumapit siya. May problema ba? Ilang linggo ko nang hinihintay ang tanong na yon. At nang dumating na ito, hindi ko na alam kung paano sasagutin. David? Masaya ka pa ba? Napahinto siya. Hindi yata yun ang inaasahan niyang marinig. Bakit mo naman natanong? Hindi ko agad sinagot. Sa halip, pinagmasdan ko siya. Pakiramdam ko hindi ko na alam kung sino ang kaharap ko. Matagal na akong nagtatanong. Tahimik siyang nakinig. Matagal na rin akong naghihintay. Unti-unting kumunot ang noo niya. Carol, pero pakiramdam ko wala na akong lugar sa buhay mo. Bigla siyang natahimik at sa unang pagkakataon parang nakita kong nawalan siya ng sagot. Hindi totoo yan, mahina ang boses niya. Ngunit pagod, sobrang pagod. Talaga ba? Napangiti ako, hindi dahil masaya ako, kundi dahil nasaktan ako. May mga bagay kang hindi mo masabi. Tahimik. May mga lugar kang pinupuntahan na hindi ko alam. Tahimik pa rin. May mga taong tila mas marami pang alam tungkol sa buhay mo kaysa sa akin. At habang nagsasalita ako, pakiramdam ko unti-unting nababasag ang lahat ng pilit kong pinanghahawakan nitong mga nakaraang linggo. Carol, mahina ang tawag niya. Parang may gusto siyang sabihin. Parang may gusto siyang ipaliwanag. Ngunit sa pagkakataong yon, ayoko nang makarinig. Tumayo ako at kinuha ang maliit na bag na kanina pa nakatabi sa gilid ng sofa. Biglang nagbago ang ekspresyon niya. Anong ginagawa mo? Hindi ako sumagot agad. Dahil kahit ako, hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito. Uwi muna ako kina mama, napamulagat siya. Ano, kailangan ko ng panahon. Carol, ngunit itinuloy ko. Kailangan ko ng katahimikan. Kailangan ko munang lumayo. Ngayon ko lang nakita si David na ganoon. Hindi galit, hindi defensive, kundi gulat. Totoong gulat. Parang may nangyayaring hindi niya inaasahan. May ginawa ba akong mali? At iyon ang tanong na halos nagpaluha sa akin. Dahil sa isip ko, napakarami. Pero sa bibig ko, isa lang ang lumabas. Hindi ko na alam. Lumapit siya, ngunit umatras ako. At sa sandaling yon, parang may kung anong nabasag sa pagitan naming dalawa. Hindi tiwala. Hindi pagmamahal, kundi ang kakayahan naming mag-usap ng totoo. Makalipas ang 1 oras, nasa bus na ako patungong Pangasinan. Madilim ang bintana, tahimik ang paligid, at habang pinagmamasdan ko ang mga ilaw na unti-unting lumalayo, may isang mensahe ang pumasok sa cellphone ko mula kay David. Please tell me what's happening. Ilang segundo ko iyong tinitigan. Pagkatapos, pinatay ko ang cellphone. At sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang lahat, hindi ako naghahanap ng sagot. Tumakas ako mula rito. 2 linggo na akong nasa Pangasinan at ngayon ay kaarawan ko. Marahil ito rin ang pinakamalungkot na birthday na naranasan ko. Dahil sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, wala sa tabi ko si David. Lumapit sa akin si Mama at bahagyang ngumiti. Happy birthday, Carol. Halika na. Lalamig na ang handa mo. Napatingin ako sa simpleng handang inihanda nila para sa akin. Pilit akong ngumiti. Sige po ma, susunod na ako. Akmang tatalikod na, sana siya nang muli akong tawagin. Anak, wala ka pa ring balita kay David? Napayuko ako. Meron po. Napakunot ang noo niya. Meron? May mga tawag, may mga mensahe. Tapos, hindi ko binabasa. Napabuntong hininga si Mama. Hindi habang buhay iwasan mo siya. Hindi ako sumagot. Dahil sa totoo lang,
Hindi ko rin alam kung hanggang kailan ko kakayaning tumakbo. Ilang sandali pa, may narinig kaming boses mula sa labas. May bisita ka, Carol. Napatingin ako sa pinto. Wala naman akong inaasahang bisita. Maya-maya, bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang isang pamilyar na mukha. Mara! Ngumiti siya. Happy birthday! Anong ginagawa mo rito? Umupo siya sa tabi ko at agad na naging seryoso ang mukha niya. Pinuntahan ako ni David. Parang may kung anong humigpit sa dibdib ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Carol, hindi niya alam kung bakit ka umalis. Napailing ako. Paano niyang hindi malalaman? Yun din ang akala ko. Mahina niyang sagot. Pagkatapos ay isa-isa niyang ikinuwento ang lahat. Kung paano siya hinanap ni David. Kung paano niya paulit-ulit na tinanong kung ano ang nangyari. Kung paano niya sinabi rito ang lahat ng hinalang matagal kong kinimkim. At ayon kay Mara, matagal na natahimik si David matapos marinig ang lahat. Parang noon lamang daw niya naintindihan kung bakit ako nasaktan. Doon ko rin nalaman ang totoo. Sabi ni Mara, Angela Ray ang pangalan ng babae. Tahimik akong nakinig. Asawa siya ng matalik na kaibigan ni David na siyang nag-aasikaso ng kontrata ng bahay at kaibigan niya mula pa pagkabata. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. At si Nico? Tanong ko, anak niya? Napayuko ako. Biglang nagbalikan sa isip ko ang lahat ng eksenang ilang linggo kong pinagdugtong-dugtong. At yung envelope na nakita mo noon? Patuloy ni Mara. Mga papeles pala yon tungkol sa bahay. Mga permit, mga dokumento. Hindi lihim na relasyon. Hindi ibang pamilya. Pakiramdam ko unti-unting gumuho ang kwentong matagal ko nang pinaniwalaan. Mara, mahina kong sabi, bakit hindi niya sinabi sa akin? Napabuntong hininga siya. Tinanong ko rin siya. Ano ang sagot niya? Bahagya siyang ngumiti. Gusto ka raw niyang sorpresahin. Napailing ako. Napakasamang sorpresa. Napatawa siya. Oo nga, ilang segundo kaming natahimik. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. May isa pa pala akong hindi nasasabi. Napatingin ako sa kanya. Ano? Dahil hindi ako mag-isang pumunta rito. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Nagpaiwan lang siya sa bayan. Sabi niya, bibili lang daw muna siya ng pasalubong. Bahagya siyang natawa. At gusto rin niyang makapag-usap muna tayo. Hindi pa man ako nakakasagot ay may narinig kaming yabag sa labas. Napalingon ako at doon ako natigilan. Si David. May hawak siyang brown envelope. Tahimik lamang siyang nakatingin sa akin. At sa loob ng ilang segundo, parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Ilang linggo ko siyang iniwasan at pilit kinalimutan. Ngunit ngayong nasa harapan ko na siya, napagtanto kong hindi ko pala nagawang kalimutan siya kahit isang araw. Dahan-dahan siyang lumapit at bago pa siya makapagsalita, lumapit ako at niyakap siya, mahigpit at puno ng pagsisisi. Narinig kong bumuntong hininga siya at mas hinigpitan pa niya ang yakap sa akin. Happy birthday, Carol. Mahina niyang bulong. Napapikit ako. Sa wakas, narinig ko rin muli ang boses niya. Makalipas ang ilang sandali, ngumiti siya at iniabot sa akin ang hawak niyang brown envelope. Para sa'yo talaga to, regalo ko sa birthday mo at sa anniversary natin. Naguguluhan kong tinanggap iyon. Pagbukas ko, isa-isang bumungad sa akin ang mga dokumento, mga permit, mga papeles, mga plano, at nakasulat sa isa sa mga dokumento ang address na matagal ko nang kinatatakutan. Ang bahay na ilang linggo kong inakalang para sa iba. Napatingin ako kay David at saka siyang ngumiti. Hindi para sa iba yan, mahina niyang sabi. Para sa atin, parang huminto ang mundo ko. Ano? Kasama ni na Joel at ng ilang kaibigan, ilang buwan ko yung pinag-ipunan at inayos. Hindi ko sinabi dahil gusto kitang sorpresahin. Naramdaman kong muli ang pagpatak ng luha ko. Habang siya pala ay abala sa pagbuo ng tahanan para sa amin, ako naman ay abala sa pagbuo ng mga hinala. Sorry, mahina kong sabi. Agad siyang umiling. Hindi tayo nag-usap, Carol. Pareho tayong may pagkukulang. Muli niya akong niyakap.
At sa pagkakataong iyon, binigyan ko din siya ng isang napakagandang regalo sa araw na yon. Dahil may isa pa akong balitang matagal ko nang hindi nasasabi. Bahagya akong lumayo at tumingin sa kanya. May pagtatakang gumuhit sa mukha niya. David, ano iyon? Napangiti ako habang pinipigilan ng pagluha. Mukhang hindi lang bahay ang bagong darating sa buhay natin. Napakunot ang noo niya. Hindi pa rin niya agad naunawaan. At saka ko sinabi ang mga salitang tuluyang nagpaluha sa kanya. Magiging 3 na tayo. Ilang segundo siyang natigilan. Parang hindi niya naproseso ang narinig. Hanggang sa tuluyan niyang naunawaan. Nanlaki ang mga mata niya. At sa unang pagkakataon sa araw na yon, nakita ko siyang umiyak. Talaga? Tumango ako at muli niya akong niyakap. Mas mahigpit kaysa dati. Sa araw na akala ko ay magiging pinakamalungkot na kaarawan ko, dumating pala ang 2 pinakamagandang regalo ng buhay ko. Isang tahanan at isang bagong buhay. Minsan, tama ang ating pagdududa. Ngunit mali ang mga kwentong binubuo natin mula sa kakulangan ng impormasyon. At minsan, ang sagot na matagal nating hinahanap ay matatagpuan lamang kapag pinili nating magtiwala. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-follow para sa mas marami pang nakakaantig at kapupulutang aral na mga kwento. At ikaw, ano ang gagawin mo kung nasa sitwasyon ni Carol? Magtitiwala ka ba agad? O paiiralin mo rin ang iyong pagdududa? Ibahagi ang iyong opinyon sa comments. Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.